Good morning mga Yarinatics! It's a beautiful Monday morning of April 28, 2025. And I would just like to take this opportunity, of course, to say thank you to all my Yarinatics, especially to all those who keep on supporting me emotionally, mentally, spiritually, and even financially. Kayo po ang aking inspirasyon kung bakit po patuloy tayong lumalabas araw-araw kahit mahinit ang panahon, kahit minsan ay medyo nawawalan ng pag-asa kasi minsan 'di ba lumalabas ako kahapon Sunday, dalawa lang po kami ng aking scholar ang lumabas. Ayan, kami lang dalawa ng whole day. Ayan, so naglakad sa kalsada, siguro napansin nyo naglalagay ng tarpaulin, ganyan. So nagkakabit ng tarpaulin at the same time nagpa-flyer. So sobrang happy po ako kasi kahit papaano nagawa kong makalabas kahapon ng whole day at may mga natapos din po tayong barangay. Busy kasi masyado din yung mga iba, lalo din yung mga students ko. At ayun, basta salamat sa lahat ng suporta, dahil kung hindi nila ako sinuport, ayan. So ayan, kung napapansin nyo, mag-isa ko lang po dito sa sasakyan, and at the same time, ayan, may damit po ako sa likod dahil mamaya po ay mag-host po tayo ng kasal. Ayan. At syempre salamat ulit sa pamilya nang nag-invite sa akin, dahil sabi nila it's one way daw para makapagkampanya ako. Yun lang daw po yung pwede nilang maitulong dahil wala po silang sapat na makinarya para tulungan ako, kaya kinuha na lang po ako na host para makapagkampanya sa kanilang purok o barangay, para makita daw po ako ng ibang residente ng kanilang lugar na ako yung si Doc Yari Andaya na lumalaban. Kaya laking pasalamat ko po sa Diyos kasi may mga tao po siyang ginagawang instrumento kung paano po tayo lumaban ng patas para manalo po bilang counselor. Yun po yung mga bagay na pinagpapasalamat ko sa araw-araw, maliban sa good health, maayos at mailayo sa aksidente. Yun yung mga bagay-bagay po na sobrang pinagpapasalamat ko po. At syempre gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na to na sabihin po sa inyong lahat, lalo na po sa mga bahay-bahay na napuntahan ko na nagpapatuloy sa amin, ganyan, nakangiti, nagpapakain, nagpapamerienda, nakikipagkwentuhan sa mga taong interesado na gusto ako makitang maging counselor nila dito sa syudad. Thank you so much. Yun yung mga bagay na hindi ko po kayang bayaran kailanman at habang buhay, na magiging utang ko po sa inyo. Kaya kung halimbawa man po ay mabigyan tayo ng pagkakataon na maluklok at umupo, sisiguraduhin ko po na magtatrabaho po ako para sa inyo, kasi yun po ang rason kung bakit po ako tumakbo. Hindi po ako tumakbo para magpayaman, hindi po ako tumakbo para magyabang o maging hari-hari, ayan, o maging magari-harian, ayan. Hindi po ako tumakbo para sa personal na interes. Tumakbo po ako kasi nakita ko po na marami pa pong kailangang ayusin dito sa syudad ng San Fernando. Sa dalawang pagkakataon na ako'y lumibot o naglibot sa 59 barangays to be exact, na ako lang na naglalakad kasama yung mga students ko at saka yung mga volunteers ko na libreng sumasama, ay nakita ko na marami pa tayong dapat na pag-ukulan ng pansin. Yan, and being a legislator, once you become a counselor, you need to see to it that these issues and concerns and even problems must be attended through yung mga ordinansa at mga resolusyon na aaprubahan natin para itong mga problema o issues or concerns na to ay mabigyan ng kasagutan. Yan yung mga bagay na nakita ko. I myself is a living testimony sa mga nakita ko na yan sa araw-araw kong lumalabas from 6 o'clock till 8 o'clock in the evening
Sobra, nakita ko lahat yan. Ako hindi pwedeng magsinungaling. Kaya sabi ko, ay, madami pa pala tayong kailangan ipagtuunan ng pansin. Na alam ko naman nang nabigyan na ng ano yan, ng pansin, kaso konti pang push para ma-perfect na natin. So that we can be able to make the city of San Fernando a better place to live in. At tuloy-tuloy na yan para yung good governance, yung delivery ng lahat ng kailangan ng mga residente ay maibigay at nang maramdaman nila. Yan lang naman yung role natin eh. As I was saying, as I'm always saying, doon sa mga tao na pupuntahan ko, si Jesus Christ is a kind of king to serve and not to be served. I am just like that also because I am a son of God. Na gusto ko rin pong magkaroon ng posisyon na magtrabaho para sa pangkalahatan. Tatay serbisyo nga makaaramid ka iti programa kada anyaman nga proyekto nga para iti sapasap. Ayan, so ayan, nagpahinga lang po ako kasi may idadaan po ako. Ayan, dinaanan ko po pala kanina yung binigay po nilang polyeto sa akin. Ay, diba? Nagbigay po sila ng polyeto sa akin. Kaya salamat naman. Tapos bukas, dadaan po ako sa isang printing press ng printing shop ng tarpaulin kasi may nagpagawa po sa akin ng tarpaulin ko na kalahati ng 2x3 na 200 pieces para daw may kabit ako kasi pag dumadaan daw yung sasakyan niya sa mga kalsada, napapansin daw niya na kokonti yung tarp ko, kaya sabi niya magdo-donate ako ng tarp. Thank you sa iyo. Papangalanan ko po lahat ng mga tao behind my success if natapos na po ang election. Basta po lagi niyong tandaan, bumoto naaayon sa puso at isipan. Bumoto na naaayon at naaangkla kay God. Because when you put God in the center of your life, everything will fall into the right place. That's the perfect thing that we should do kapag nandoon na po tayo sa voting center, sa ating mga precinct. Kailangan, we need to close our eyes and ask God's guidance so that we may be able to choose the perfect leader who will lead us to the perfect way towards the realization and fulfillment of what we aspire in this city and our beloved city of San Fernando. Just like ginakatakay amin, ito po si Yari Andaya, laging nagsasabi, today I am the right choice, tomorrow I will be your voice. At syempre lagi nating tandaan na kapag tayo ay naluklok, lagi po nating tandaan at sa lahat ng lumalaban who will be able to make it in the top 12, uunahin po muna natin ang masa kaysa ang pulsa. Tama po ba? And we should always take into consideration that forever will always serve with love, with so much grateful, and with so much passion para tuloy-tuloy ang blessing sa atin. To all of you, once again, Doc Yari Andaya, Yari Kumanutito Managali, ng quality number 3 sa balota para konsehal.